ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ang mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming pinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ng aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo, nagawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan, kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala, kapatawaran, kung saan may pagdududa, pananampalataya, kung saan wala nang inaasahan pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino. Ipanalangin mo kami. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao
ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, Amen. luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tumitingin ng Diyos sa taong taus-pusong naghahandog ng kanyang sarili, tulad ng balo sa Ebanghelyo, na nagbigay ng lahat ng mayroon siya sa kabila ng kanyang matinding karukhaan. Tunay ngang wala sa hirap o yaman ang pagbibigay, kundi ito'y nasa puso. Tulad ni Kristo, maging mapagbigay nawa tayo ng taus-puso, walang hinihintay na anumang kapalit. At ang maumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Danichi Wee. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa luwa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinadarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, yung anak ng Diyos, Kordero ng Ama,
ikaw na nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awa, ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Ibinahagi ng balo ang huling makakain nila ng kanyang anak sa propeta ng Diyos na si Elias. Dahil sa taus-pusong pagbabahaging ito sa gitna ng kanyang karukaan, pinagpala at di naman siya pinabayaan ng may kapal. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Propeta Elias ay pumunta sa Sarepta. At nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maaari po bang makiinom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain." Sumagot ang babae, "Alam po ng Panginoon na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon po kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos ng Israel, hindi nyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan hanggat hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay marapating papatakin ng may kapal." Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain. Si Elias at silang mag-ina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salmong tugunan. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko, iyong purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko, iyong purihin ang Panginoong butihin. Ang masang laging Panginoon, panig sa naapi, ang Diyos na hukom,
may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko, iyong purihin ang Panginoon. Butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, sinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko, iyong purihin ang Panginoon. Butihin. Isinasanggalang ang mga dayuang sa lupain nila doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot o lila, masamang balagkas pinipigil niya. Kaluluwa ko, iyong purihin ang Panginoon. Butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Kaluluwa ko, iyong purihin ang Panginoon. Butihin. Kaiba sa ibang mga pari, si Jesucristo ay minsan lamang nag-alay para sa kapatawaran ng kasalanan, sapagkat ang kanyang inihain ay ang kanyang sarili. Darating siyang muli sa wakas ng panahon, hindi upang maghain muli ng alay, kundi upang iligtas ang lahat na naghihintay sa kanya. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Pumasok si Kristo hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawang tunay lamang, kundi sa langit. At ngayon nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon. May dalang dugo ng mga hayop. Ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Kung di gayon, kailangan sanang siya'y paulit-ulit na mamatay mula pa nang matatag ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siya napakita. Ngayong magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang mga kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha. Ang pag-asa at adhika. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing, nakatumbas ng 1 pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba ay nagkaloob ng bahagi lamang nang hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ninyo ng magandang umaga. Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga sumusubaybay ng ating banal na misa, sa mga nasa tahanan na nakikinig ng ating mga banal na misa dyan sa mga barangay, kasama po kayo sa ating pagdiriwang ng banal na misa. Isang aral tungkol sa pagbibigay ang nais ituro sa atin ni Jesus sa linggong ito. Pakisabi nga po, pagbibigay. Harapin mo ang katabi mo, sabihin mo, magbigay. Pagbibigay ang tinuturo sa atin ni Jesus sa araw na ito. At ipinakita niya ito sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng pagmamasid ng mga tao na nasa simbahan. May 2 klase ng taong nagbigay ng kanilang mga alay sa ating ebanghelyo. Una ay ang mga mayayaman. Sila yung mga nagbigay ng malaking halaga. Alam niyo po, ang mga Hudyo ay masunurin sa batas ng Diyos. At ayon sa batas, itinuturo na 10% ng iyong ikinikita ang dapat na ibigay sa simbahan. 10%. So halimbawa, kumita ka ng 100 piso, magkano ang sa simbahan? Hello? 10 piso. 10% ng kinita mo. Kumita ka ng 200, magkano bigay sa simbahan? 20 pesos. Ganun yung mga Hudyo. 10%, kaya nga ang tawag ay ika-10 ng iyong kinita. Ito ang panuntunang sinusunod ng mga Hudyo pagdating sa pagbibigay. Kaya naman, ang mga mayayaman, malaking halaga talaga ang kanilang naihulog. Malaking halaga ang kanilang naibibigay. Ngunit, napukaw ang loob ni Jesus sa pangalawang klase ng taong nagbigay. At ito ay sa pamamagitan ng isang balong babae. Balo. Ibig sabihin, walang asawa. Namatayan ng asawa sapagkat inihulog ng babaeng balo ang 2 kusing na katumbas ng 1 pera.
napukaw ang loob ni Jesus dahil maliit man kung ikukumpara sa mga naihulog at nabigay ng mga mayayaman, pero ito naman ay ang lahat-lahat sa ikabubuhay ng balo. Maliit, pero ito ang lahat-lahat ng sa kanyang buhay. May 3 aral po tungkol sa pagbibigay ang pwede nating matutunan sa babaeng balo. 3 lang po. Pag lumampas ako sa 3 at nag-4, pwede nyo na po akong tulugan. Okay po ba yon? Ha? Pero hanggat 3, wag nyo po akong tutulugan. Ha? Unang aral, pagbibigay hindi sa kakayanan, kundi sa kagustuhan. Hindi sa kakayanan, kundi sa kagustuhan. Noong panahon ni Jesus, lalaki lang ang pwedeng magtrabaho. Lalaki lang ang nakakapagtrabaho. Noong panahon ni Jesus yun. No? Panahon natin ngayon, ganun pa rin ba? Hindi na, no? O yung iba dito, mga nanay, no? Lalaki ang walang trabaho. Yan. Ang nanay ang nagtatrabaho. Ba't ganon? No? Sarap ng buhay ng mga lalaki, no? Noong panahon ni Jesus, lalaki lang ang pwede magtrabaho. Kaya naman bilang balo, bukod sa hindi siya nakakapagtrabaho, ang lalaking inaasahan niya, ang asawa na sana katuwang niya, ang lalaki na magbibigay sana ng ikabubuhay niya, ay namatay pa. Kaya kung tutuusin, walang kakayanan ang balo makapagbigay. Di ba? Wala siyang trabaho eh. Wala siyang ikinabubuhay. Wala siyang kita. O, sinabi natin kanina, kapag kumita ka ng ang 10% sa simbahan, di ba? Eh wala kang kita. Anong ibibigay mo? Wala. Kung tutuusin yung balo, walang kinikita. Pero dahil sa kanyang kagustuhan, sapat ito na naging dahilan para mag-alay. Sapat na maging dahilan ang kagustuhan para magbigay. Madalas, hindi tayo nauubusan ng dahilan pag-usapin ng pagbibigay. Father, kulang pa nga sa amin ito eh. Father, ito lang naman ang kinikita ko. Ba't ako magbibigay? Sila dapat magbigay, silang mayayaman. Kaming may hirap, dapat ang tulungan. Di ba ganyan ang ating mentalidad? Ayoko magbigay ng oras sa simbahan. Kulang pa nga, maglalaba pa ako. O maglilinis ng bahay. Wala tayo. Hindi tayo maubusan ng dahilan pagdating sa pagbibigay. Pero isa lang naman talaga ang totoong dahilan kung bakit nakapagbibigay ang isang tao. Dahil ito ay may kagustuhan. Kung gusto mong mag-serve, may dahilan at paraan. Kung ayaw mong mag-serve, meron ka ding dahilan at katwiran. Pagbibigay, hindi sa kakayanan, kundi sa kagustuhan. Pangalawa, pagbibigay, hindi sa halaga, kundi sa kung ano ang natira. Sabihin nyo nga po, halaga, natira. Hello, tulog na ba? Di pa, okay. Ang pagiging mapagbigay ay nakikita hindi sa halaga ng naibigay, kundi sa halaga ng natira. Sa atin, tinitignan nating generous ang isang tao kapag nagbigay ng malaking halaga. Nagbigay ng 1,000, wow, generous. Nagbigay ng 100, wow, generous. Nagbigay ng 1 oras maglingkod sa simbahan, wow, ang sipag naman niya.
Pero maliwanag na ito ang pinagkaiba ng balo sa mga mayayaman. Ang mga mayayaman, ikapo lang ang ibinigay. Kaya kung tutuusin, meron pa silang 90% ng kanilang kinita. Tama po ba? Kasi kung 100% ang kinita mo, 10 lang ang binigay mo, ilang porsyento ang natira sa'yo? 90. Pero ang babaeng balo, 100% ng kanyang ikibubuhay ang kanyang ibinigay. Maliit man, pero dahil ito ay buo ng kanyang buhay, kung ikukumpara sa mayaman, siya ang mas malaking naibigay. Ang pagbibigay, hindi sa halaga, kundi sa kung ano ang natira. Nag-serve ka ng 1 oras. Okay, pero ilang oras naman? May 23 hours ka pa in a day. Di ba? O mas malaki pa rin ang oras mo sa sarili mo. Nagbigay ka ng 20 pesos. O, pero malaki naman ang natira pa sa'yo. Kaya ang pagbibigay nasusukat hindi sa halaga, kundi sa kung ano ang natira. Pangatlo at panghuli, na aral na pwede nating matutunan sa pagbibigay ay pagbibigay hindi sa pagkukwenta, kundi ng buong pag-asa. Hindi sa pagkukwenta, kundi ng may buong pag-asa. Isang hadlang sa pagbibigay, ang isipin ang sarili. Dahil kapag pumasok na ang sarili sa isipin, sigurado ang pagbibigay ay susukatin at kukwentahin. Kaya lang naman tayo nagkukwenta ay dahil ayaw natin na tayo'y mawalan at maubusan. Di ba? Ayokong magbigay kasi kulang pa sa akin ito. Ayokong magpautang kasi hindi nagbabayad. Paano naman ako? Ayokong mag-serve kasi kulang pa nga yung oras ko sa pag-aaral ko o sa pagtatrabaho ko. Pero alam nyo yung balo, hindi inisip ang sarili. Imagine nyo, 2 kusing na lang ang kanyang pera. Ibinigay pa niya. Bakit? Dahil panatag ang loob ng balo na hindi siya pababayaan ng Diyos. Hindi magpapabaya ang Diyos. Ito po ang mensahe na gustong sabihin sa atin ng ating unang pagbasa mula sa aklat ng Hari. Tandaan niyo po ito. Hindi mauubusan ang taong kayang magbigay ng lubusan. Hindi mauubusan ang taong kayang magbigay ng lubusan. Bilang pangwakas, naalala ko yung kwento ng isang bata. No? Alam niyo po, pag nag-homily ako, lagi po akong may kwento. No? Para mas maintindihan. Naalala ko yung kwento ng isang bata na minsan pumunta sa isang tindahan ng ice cream. Sinilip niya yung estante at nakita ang iba't ibang uri at klase ng ice cream. Tinanong niya yung tindera, magkano yung ice cream na nasa baso? Sabi ng tindera, 50 pesos. Tinanong niya kung magkano yung nasa apa. Sabi ng tindera, 30 pesos. Binilang nung bata yung kanyang pera, yung kanyang barya. At muli siyang nagtanong, sabi niya, magkano po yung ice cream na nasa stick? Alam mo naman ang mga kahera no? Parang bang pag tinatanong mo ng marami, naiinis na. No? Kaya, naiinis at naka-ismid na sumagot yung kahera at yung tindera. Sabi niya, 20 pesos. Bibili ka ba? Ito mga tindera na to no?
Parang, sana kasi nilalagay nyo yung presyo para hindi na nagtatanong, di ba? Pag tinanong mo, mainit ulo. Di ba? Ilagay nyo na lang yung presyo para walang nagtatanong. Pinili ng bata ang ice cream na nasa apa. Naupo ito at kinain. Masayang-masaya ang bata. Nang maubos ito, nakangiting umalis ang bata habang nakatingin sa masungit na tindera. Matapos umalis ng bata, tumayo ang tindera, pumunta sa lamesa ng bata at nilinis, pinunasan ang mesa sa kainan. Nagulat nagulat ang tindera nang makita niya na may iniwang 20 pesos ang bata. Mula sa labas, kumaway ang bata at umalis. Sabi nga ng isang manunulat, walang sobrang naghihirap dahil sa pagbibigay. Bakit may 20 pesos na iniwan? Tip para sa masungit na tindera. Mga kapatid, tandaan, hindi mauubusan ang taong kayang magbigay ng lubusan. Amen? Amen. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinakot sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. hangad ng Diyos tulad niya na tayo'y magbahagi ng bukal sa ating mga puso. Dumulog tayo sa Ama nang tayo'y mabiyayaan ng pusong katulad ng sa Kanya. Buong tiwala tayong manalangin at ating sambitin. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga pastol ng simbahan, patuloy nawa silang maging bukas sa kanilang taus-pusong paglilingkod upang lubos silang makapagbigay ng kanilang sarili sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno sa pamahalaan, mag-angat, mag-isip, at kumilos nawa sila ayon sa utos ng Diyos upang maging ganap ang kanilang pagbibigay sa kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga social workers at overseas Filipino workers, matamo nawa nila ang biyayang mula sa mabuti at mapagpalang Diyos. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, makatagpo nawa nila ang pagmamahal ni Jesus sa pamamagitan ng mga taong laging handang dumamay. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo.
Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Mapagpala naming Ama, dinggin mo ang mga pagsusumamo ng iyong mga anak. Matuto nawa kami magbahaginan nang sa gayon madama naming tunay na ikaw ay nasa aming piling. Kasama ni Jesus na iyong anak at aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Himig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Huling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kaluwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kailasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo."
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala
magkasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at biyagyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko ring ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya akong dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog namin ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang itinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po muna sandali. Mga paanyaya, sa darating na 15 hanggang sa 19 ng Nobyembre ay ang muling pagdalaw ng mahal na Poong Nazareno sa kanyang mahal na ina, ang Birhen ng Soledad. Kaugnay nito ang talaan ng mga gawain sa muling pagdalaw ay ang mga sumusunod. Sa 15 ng Nobyembre, araw ng Biyernes, ay ang ating welcoming mass sa pagdating ng mahal na Poong Nazareno sa ganap na 6 ng umaga. Mayroon pa rin po tayong banal na misa sa ganap na 6 ng gabi. Sa 16 ng Nobyembre, araw ng Sabado, ay atin pong samahan at dalhin ang mahal na Poong Nazareno sa Barangay 271 Divisoria Mall sa harapan ng grotto sa ganap na 3 ng hapon na susundan ng banal na misa sa ganap na 6 ng gabi at prosesyon naman pabalik ng simbahan. Mayroon pa rin po tayong misa sa 6 ng umaga at sa 6 ng gabi sa ating parokya. Sa 17 ng Nobyembre, araw ng Linggo, ay ang atin pong mga misa ay mananatili sa ating regular schedule. Pagkatapos ng misa sa 6 ng gabi ay susundan ng candlelight procession kasama ang mahal na Poong Nazareno at lilibot sa mga nasasakupan ng ating parokya. Sa 18 ng Nobyembre, araw ng Lunes, ay ang pagdalaw ng mahal na Poong Nazareno sa nasasakupan ng Barangay 272 at 273 sa ganap na 3 ng hapon. Ito'y susundan ng misa sa ganap na 6 ng gabi at prosesyon naman pabalik ng simbahan. Mayroon pa rin po tayong misa sa 6 ng gabi sa ating parokya. Sa 19 ng Nobyembre ay ang ating misa pamamaalam sa mahal na Poong Nazareno sa ganap na 6 ng gabi na susundan ng motorcade pabalik sa kanyang tahanan sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno sa Quiapo, Manila. Mayroon pa rin po tayong misa sa 6 ng umaga. Ang lahat po ay nayayahang makibahagi at dumalo sa mga nasabing gawain at mga pagdiriwang. Maraming salamat po. Tumayo po ang lahat. Panalangin para sa mga kaluluwa.
Mga kapatid, ating pag-ukulan ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, hali kayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamitin ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pababayaan at pamalagi mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong mga awat, pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanilang mga pagkukulang na nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Muli po, inaanyayahan ko po ang lahat na salubungin po natin ang pagdating ng mahal na poong Jesus Nazareno. Siya po ang lumalapit sa atin. Huwag na nating palampasin. Sa lahat ng mga nasa barangay, nawa po, makadalo kayo at makasilip man lamang dito sa ating parokya. Nandito po ang poong Jesus Nazareno sa Biyernes. Simula Biyernes hanggang Martes. Kaya po, sana makasilip man lang, makatunghay, makahaplos. Siya po ang lumalapit sa atin. Huwag na nating palampasin. Pagkatapos ng misa, tayo po'y magkakaroon ng mesa. Inanyayahan po ang lahat na makisalo sa aming almusal. Kasama po ako. Magkakainan po tayo dito sa loob ng ating parokya. So inanyayahan po lahat ng mga kung sino ang nais mag-almusal, magsalo-salo po tayo. Hindi po libre. May bayad po. Kaunti lamang po, para naman ito sa pondo ng ating mga SSDM. So, yun? Social service. Kawang gawa naman po. Kaya, bigyan nyo na po. Konting tubo lang yan. 5 piso lang tubo niyan. Huwag nyo na ipagkait. Sama-sama tayo mag-almusal. Maraming salamat po. Ang sabi sa atin ng ating mga pagbasa, ang sinumang nagbibigay ng lubusan, hindi kailanman mauubusan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko pong inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagiin nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo'y naglalakbay patungo sa kalangitan ng kanyang pamana, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayon at ipahayag kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa,
sa panahong ng ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, humayon at ipahayag kanyang pagkalingat habag sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Ang mga dakila't dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan. Humayon at ipahayag kanyang pagkalingat habag sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.